So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest reckless driver sa balat ng Pilipinas. Bagsak na nga, ni-re-upload pa ni Kuya ang ikapapahamak niya palalo. The clown of all clowns, Awit and Wamos Show. Palakpakan natin ang mga putang inang yan. San Pablo'y? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, mga kahombre ko, meron na tayong 5 content kay Awit Gamer. Ginatasan talaga, matindi! Sa last video ay tinalakay natin ang ibang mga naging kasinungalingan ni Awit tulad ng pagkahinto nito sa pag-promote ng sugal. Keso 3 to 4 months ago daw, mga kahombre ko, yung last time yan na nag-promote. Lahat ng kanyang kinitang 69 million pesos ay galing lang sa social media earnings, etc. etc. Isa rin dito ang pagsali ni Wamos sa mismong issue, kung saan naglabas ito ng 2 video, nagpapaliwanag ukol sa katotohanan ng pagkatalo ni Awit, at kung saan nga ba naubos ito. Kayo na po ang bahala mga kahombre ko kung ano ang magiging reaction nyo sa mga video ni Wamos. Mga ulul! Nabanggit rin ni MG sa last video na sumali si Wamos sa pamamaraang nangingi rin ito ng pabor na i-follow ang kanyang Instagram. Ikaw ha? At sinabing gagatasan ni Wamos ang nasabing issue. Dahil dito, naglabas ng isang post si Wamos kung saan ay sinasaad nitong hindi ito totoo. Unang-una sa lahat, hindi ko pinagkakakitaan ng issue about kay Awit. Hindi naman talaga sana ako magsasalita kung hindi lang ako tinatanong ng ibang mga tao. Kung totoo nga ba daw yung natalo ni Awit. 0 earnings yung video at alam nyo yan. Dahil yung ibang vlogger, ganyan din ang nararanasan nila sa mga video nila na million ang views nila. Sa totoo lang, hindi importante sa akin kung kumita ang vlogs ko araw-araw or hindi. Ang importante sa akin, nakakapagpasaya ko ng mga may problema sa buhay. Yan, totoo yan mga kahombre ko. Wamos is the biggest ever comedian sa balat na social media. Totoo naman to mga kahombre ko ha. Nababawasan ang problema at napapalitan ng mga ngiti. Bonus na lang sa akin kung magka-earning sa mga vlogs ko. Ayan, okay din naman to. Kaya simula mamaya, babalik na ako sa pagpapasaya ko ng mga taong patuloy na pagsuporta sa akin at napapasaya ko sa araw-araw. Mahal na mahal ko mga followers ko at nagpapakatotoo ako sa kanilang lahat. At lahat na naging pagkakamali ko din noon ay tinatama ko na ngayon. Maraming salamat po sa mga tao sumusuporta, bla bla bla. Pinakita niya, see, wala siyang kinita, 0. Kayo, ha? Ngayon mga kahombre ko, si Marlu ay nagawang maglabas ng isang cryptic post ukol sa isang content creator. Isang content creator na trending ngayon, uutang sa akin ng pera kasi walang pocket money sa Thailand. Oh my God. Wala Wala akong pinag-aralan. Nagdagdag din ito ng mga post ukol sa nasabing issue. Ang daming nagko-content naman kay idol natin pero yung content ko lang yung pinadelete. Ang daming nag-post sa inyo, si MG, si Sir Jack, madami nag-content sa inyo. Ako malit lang naman ako na content creator, nagbigay lang ako ng side ko, pinapadelete nyo. Sorry kung pinost ko. Ngayon mga kahombre ko, tumawag ako kay Marlu kasi nag-message siya sa akin. Kaya tatawagan ko ha, naipagkantutan pa yun Tinanong ko si Marlu. Ano nangyari, Marlu? Naglabas siya ng sama niya ng loob. Si Awit daw, mga kahombre ko, at yung pamilya niya ay pinapabura daw through Kiefer Bros yung video na ginawa ni Marlu kay Awit. Nagkakampihan na kayo, no? Sa totoo lang, hindi naman masama siguro, I think, yung video na ginawa ni Marlu kasi kilala naman natin si Marlu. Pagdating sa salitaan, yung sustansya, mga kahombre ko, ng salita niya, halos walang kwenta. Paano ba sabi?
putang inang tong makagago na tong hayop na to? Di ba? So, hindi naman sigurado nakakasakit yung sasabihin ni Marlo. Alam naman natin na may pagkakomedyante itong tao na ito. So, bakit yun naman pinabura? Content creator lang din naman yun. Gusto din bumalik kahit papano sa eksena. Sana naman di mo na lang pinabura. Why? Ba't mo pinapabura? Nagalit tuloy. Gagawa yan ng video for sure. Galit na galit siya sa inyo, guys. Kasi, sabi ni Marlo sa akin, nung panahon daw na si Marlo yung pinagbababash, sila daw lahat naki-eksena at gumawa ng mga content against him. Mga hipokrita! Kaya masama po ang loob ng ating kaibigan na si Marlo. Naglabas ng isang message si Marlo, sinanya sa akin. Itong miss call po na ito ay ang tawag ng demonyo kay Marlo. Kasi nung tumawag daw, di umano si Awit kay Marlo sa panahon na ito, nanghiram daw ng pera kasi wala daw pocket money si Awit nung nagbakasyon sila ng pamilya nila sa Thailand. Malapit na ako umuwi ng Pinas. Hintay kayo, ha? Hintay! Kailangan niya daw ng pera at si Marlo ang naisip niya na mauutangan. Wala akong ganun sapat na kayamanan. Sa mga hindi nakakakilala, sino ba si Kiefer? Siya ay isang Filipino influencer na mayroong 891,000 followers sa TikTok, 1.6 million subscribers sa YouTube at 4M followers sa Facebook, mga kahombre ko. Si Kiefer ay isang mahal na mahal kong kaibigan. Matapos niyang gumawa ng katarantaduhan sa akin in the past. Kasi kung maaalala nyo lahat, no, ang lakas niyan si Kiefer sa Facebook, even dati. Nagkasaringan kami, no, sa Facebook. And then, nilabas niya po, mga kahombre ko, yung video ko na nagpapakita ko ng tite. Langya kayo, bastos! Bastos! Sa Facebook. Pinost niya yan. Tapos, binura niya rin. Nung panahon ng, disking era to, okay? Nung panahon na yon, mga kahombre ko, talagang tinira ko siya ng tinira. Nun, yung bobong bungal na si Boss Kiefer Bros, something like that. Mate, pangalan pa lang ng hinayupak na to, sobrang fake na. Putang ina pares. Anyway, bagay kayong dalawang magsama. Pareho kayong bullshit at patapon ng buhay, real talk, man. Itong Boss Kiefer na to, tarantado ka. Inilabas mo pa ulit yung video kung saan inilalabas ko yung titi ko. Mate, sobrang tanga ka na ba talaga? Ha? Ako ang nagpakita ng titi ko online. Hindi yung skandal, bobo. Ilang milyong beses ko na bang sasabihin sa'yo na ginawa ko yon nung 18 years old pa lang ako. Putang ina ka, ha? Real talk, man. Wala na akong kopya nun. Nadaig mo pa ako? Ikaw nagawa mo pang itago yung kopya nun. Aha! Pinagnanasahan mo ba yung putang inang titi ko? Durog talaga. Kilala nyo naman yung style ko dati, di ba? Durog talaga, mga kahombre ko. So, after nun, nagkahingian naman kami ng pasensya. Hindi ko alam kung ako ba yung naghingi ng pasensya or siya. Sa tingin ko, dahil sobrang taas ng ihi ko dati, sa tingin ko, siya yung lumapit sa akin for sure. Ako nga lang, mga kahombre ko, ito yung problema ko. Kapag nilalapitan ako ng mga tao na yan, ako bumabagsak ako. Hindi ko talaga kayang maging walang iya 100%. So, lumapit sa akin si Kiefer. Sigurado ako na siya nag-sorry dyan. So, nagkaayos kami eventually. And after that, yung next ko na chapter kay Kiefer ay yung Battle of the YouTubers. Napakarami pong naitulong ni Kiefer sa akin na up till now, pinapasalamatan kita, Kiefer. At talagang sinabi ko yun sa kanya personally, nung nagkita kami last year sa isang birthday party, na mahal kita, Kiefer. And I'm really happy kung nasaan ka na ngayon, man. I love you, man. Napakabait na tao niyan, mga kahombre ko. Nagkaroon din ito ng napakalalang issue kung saan inaresto ito ng pulisya kaugnay sa isinampang kasong rape ng isang menor de edad. Ngayon, mga kahombre ko, nalagpasan niya na yan. Not guilty po siya, so okay na siya ngayon. Good na siya ngayon, mga kahombre ko. Malinis na siya. Nagbago na ito at naging makajos, mga kahombre ko. Ayan, Awit! Sakto! Meron ka palang malapit na kaibigan na ganyan. Ayan, Awit, ang repentance. Nasa mukha mo na pala, Awit. At wamos din, ha? Ayan si Kiefer, ang tunay na repentance, mga kahombre ko. Tingnan nyo po lahat ng mga content ni Kiefer ngayon. Grabe. Puro salamat sa Diyos, salamat sa ganito,
Guys, crazy man. Panoorin nyo si Kiefer paminsan-minsan sa Facebook niya. Doon siya nag-upload, guys. Magiging masaya kayo kasi isa din to sa super grabing laugh trip, mga kahombre ko. Pero again, sobrang taas na respeto kay Kiefer kasi pinakita niya na kahit nasa lupa na siya, sobrang lagapak niya talaga, nakulong pa, mga kahombre ko. So, bagsak na bagsak siya. Awa ng Diyos, hindi siya tinalikuran o tinarantado ng asawa niya. Instead, sinuportahan pa siya, mga kahombre ko. And now, unti-unti na pong nakakabawi si Kiefer. Grabe, mga kahombre ko. Nakakatuwa. Alam niyo, panuurin niyo and marami rin kayo matututunan sa kanya. Palakpakan natin si Kiefer. Putang ina. Kabungal. Pakis! Anyway, isa sa mga naging issue dito. Ito na. Ayun naging post ni Wamos. Okay? Ang Lamborghini ni Awit bago matalo ng 69 million sa casino. Bakit mo to pinost? May anak ka, may asawa ka rin, tarantado ka. Wamos, bakit? Mamaya tayo. Sa video, mga kahombre ko, ay nahagip rin na si Awit Gamer ay nagawang mag-video nang hindi naka-seatbelt habang nagmamaneho. At makikita nyo na may hawak siya na cellphone, mga kahombre ko. Hindi ito naungkat noon, to tell you the truth. And actually, Awit was very lucky na hindi ito naungkat. Kaso lang ni-re-upload ni Wamos. Ipinahamak mo, Wamos, ang iyong kapatid. Alam mo naman na napakainit ng LTO sa mga influencers. Pero kakalat ninyong poki ng ina nyo! Alam mo yan, Wamos. Ba't mo to ginawa sa iyong kapatid? Hindi ka ba naawa sa kapatid mo? Lugmok na, tas ginanito mo pa? Alam mo, hahabulin to ng LTO, mga kahombre ko. Hahabulin to, ha. Kasi yung kay Cherry White, I think, matagal na yon. Matagal na yung video niya. Months na yon. Matagal na yung video ni Cherry White na yon. Napansin pa rin ng LTO. Ito, mga kahombre ko, baka hindi talaga to palagpasin. Yan ang totoo! Nakakahiya pa. Kasi yung may-ari niyan Lamborghini na yan, ipatatawag din yan. Kasama mo, Awit. Kinakabahan yan. Kasi hindi naman sa'yo yung Lambo na yan. Nakakahiya yan, mga kaumbre ko. Malay nyo, alam nyo yun, mamaya yan, wala palang proper documentations to, tapos biglang napatawag lang, nadamay sa katarantaduan na ginawa ni Wamos. Yun lang. Putang ina nyo, lilinis nyo ah. Totoo yan, ha? Possible yan, mga kahombre ko. Ay, nako, nakakaawa si Awit. Anyway, ayan po ang comments. Awit talaga. LTO is waving. Nagdadrive ka, nagse-cellphone. Bawal yan, boy. Ba't ka nanonood? Gago pala eh. Shout out, watching from the LTO. Idol, dinala mo sa kapahamakan yung utol mo. LTO is waving. See? Wow, real talk yan. Gigil na gigil ako kung nasa ano lang. Tingnan ko. Ang video ni Awit, mga kahombre ko, ay nasa almost 1 year na. Uulitin ko, ha. At nire-upload lamang ito ni Wamos dahil uminit po ang issue. Ang tanong, bakit mo kailangang i-re-upload tong video na to? Bakit ito mismo? Bakit? Parang sinasadya mo ba para mapahamak ang iyong kapatid? Or mapakita sa mga tao na ganun siya kayaman pero bumagsak na siya ngayon? Kasi pwede ka naman mag-re-upload ng ibang bagay na ginawa ni Awit. Bakit ito mismo? Ito yung pinakamainit sa mata. Di ka ba naawa sa kapatid mo? Tanga ka ba? Come on, man. Ano to? Ang laking mali nito, Wamos. Tangina mo! This is a big mistake. Malilinis masyado budi nyo ah. Ating naaalala, no? Na nangyari po ito kay Cherry White at kay Josh Mojica just now. And alam nyo naman lahat na nangyayari ngayon na puro influencer ang pinagsisisi ng mga kung sino-sino. And yet, Wamos, ginawa mo pa rin to for the clout. Ito talaga, real talk, Wamos, for the clout mo to ginawa. Diba? And definitely, Wamos, for the clout, dahil gusto mo rin ng pera. Huwag ka rin hipokrito. Mga hipokrita! Mga kaumbre ko, ayan yung pinaka-ayoko sa mga tao na ito. Bakit mo kailangan magpaka-hipokrito? Influencer ka, kailangan mo ng pera pag nagvi-video ka. Normal lang yun. Pagkakakitaan ninyong pare-pareho kayong lahat! Na-tsamba-tsambahan lang, maybe, wala sa ayos ang iyong Facebook page. Tapos sasabihin mo, hindi mo pinagkakitaan. Pero definitely, gusto mong pagkakitaan. Kasi tanggalin na lang natin yung monetary. Doon na lang tayo sa gusto mo talaga ng kapalit. Kasi kita mo, pinupush mo yung mga tao na i-follow ka sa Instagram. Hindi ba kapalit din yun? Sabi ko nga sa inyo kanina, nag-post ako doon sa ano ko, pagka umabot tayo ng mga 200 to 300,000 followers in IG,
magsasalita tayo, di ba? Actually, hindi naman ako talaga totally para mga elam dito no? Utangin na niya! Kapalit din yun, di ba? Kasi if ever mataas po ang bayaran sa Instagram pagdating sa promotions at saka ads. So, automatically man, you're building up for that. So, ibig sabihin nun, Wamos, you're doing this for the money. Hindi lang para mapasaya yung mga tao o sagutin yung mga tao. No, you're doing this for your career. You're doing this for the money. Okay ng ina mo. Like, logically speaking, by looking at your action sa social media, yun yung lumalabas. Ang hirap, no? Pagka yung taong sisita sa'yo, talagang may utak, durog ka talaga. Hindi kasi uubra dito yon mga kahombre ko. At lalong-lalo na sa inyo, hindi uubra ang mga patanga-tangang tao. Kaya I am trying my best para maging, kahit pa paano, magkaroon ng magandang logic, no? So, alam niyo yun, mga kahombre ko. Tanginan yung lahat kayo, hype kayo! Anyway, mga kahombre ko, ano ba sa tingin nyo ang mangyayari kay Awit? Makukuha kaya ang lisensya niya at ipatatawag din siya sa LTO tulad ng drama na ginawa nila kay Cherry White at kay Josh Mojica? Utangin na nyo! Di ko kailangan magpaliwanag sa inyo, gago! O malulusutan naman kaya to ni Awit at magko-continue ang pagbebenta niya ng bagoong na worth 140 pesos? Sana po may mangyari pa para magatasan ko pa. Wala! Good fucking vibes! Mga putang ina nyo kayo.